Mga isla sa West Philippine Sea, mga kapatid, na okupado na ng Pilipinas. Yan na, balak o planong i-develop ng AFP. Magandang balita to mga tol para sa ating lahat na palagi ang nakaabang sa mga balita dito sa West Philippine Sea. Malamang talagang ikakagalit to ng China, mga tol. Pero wala silang magagawa. Kailangan nating ipaglaban, ipagpatuloy ito dahil mga kapatid, ang West Philippine Sea, pasok yan sa ating soberanya. Dapat talaga nating kunin kung ano man yung dapat nasa atin, no? So bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid mula sa PTV. Mga isla na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan na, planong i-develop daw ng AFP. Yan, samahan ninyo ako mga tol. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na baguhin ang kanilang estratehiya sa pagtugon sa mga banta sa seguridad ng bansa. Yan ang gusto ko kay kay PBBM mga tol Tumatayo kasi siya bilang presidente ng Pilipinas. So kung ano yung dapat sa Pilipinas, 'di ba? Yun talaga yung ipinaglalaban mga tol. Kasi yun naman talaga dapat ang ine-expect natin sa isang presidente, 'di ba? Dapat yung presidente hindi namimigay ng kahit na kapirasong lupa ng ating bansa sa kahit na sino mang dayuhan, kahit ano pa yung kapalit niyan. Kapalit niyan ba trend? Kapalit ba niyan ay mga bagong kagamitan? Kapalit ba niyan ay riles? No, hindi ka dapat mamimigay ng kahit na anong lupain o ng nasasakop ng Pilipinas. So ito, inatasan daw ni PBBM ang ating mga kasundaluhan na baguhin yung strategy mga tol. So anong strategy naman kaya ang ating aasahan mga kapatid? No? Tuloy natin to. Ang kanilang estratehiya sa pagtugon sa mga banta sa seguridad ng bansa. Samantala, ipinarating naman ng AFP sa Pangulo ang plano nilang i-develop ang mga okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Nagsagawa ng command conference ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw sa Camp Aguinaldo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahigpit ang bilin ng Pangulo sa kanila na i-reconfigure ang kanilang strategiya sa pagtugon sa security threat sa bansa. Kabilang sa mga maituturing na banta ng seguridad ay ang New People's Army, terorismo at ang banta sa ating teritoryo at nasasakupan. Alright mga kapatid, so ang presidente na mismo natin ang nag-aatas sa ating mga kasundaluhan na baguhin yung strategy nila. So wag na natin pag-usapan yung tungkol dito sa ating bansa, dito sa loob ng ating bansa. Pag-usapan muna natin yung sa West Philippine Sea mga tol. No, kung tayo tatanungin, kailangan talaga nilang baguhin yung kanilang approach, yung kanilang strategy mga tol. Kasi sa strategy nila ngayon mga kapatid medyo aping-api ang kalagayan natin Papansin naman natin yan kadalasan mga tol di ba? Tayo yung nag-a-adjust palagi. Whenever na meron tayo halimbawang resupply mission sa mga kasundaluhan natin sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre. Unang-una, nangungumisyon pa tayo dyan ng maliliit na bangka para nga naman hindi nakakatakot, di ba? Para hindi masyadong tensyon, hindi magdulot ng mataas na tensyon. Pero tignan nyo resulta. Nawawala ba tensyon? Ganun pa rin naman, di ba? Pabor pa nga sa China kasi mas madali nilang maaharang, mas madali nilang mapapahinto yung mga maliliit nating barko. Bombahin lang nila ng water cannon, masisira agad yun. Maaantala yung mission natin, di ba? So dapat talaga baguhin ng AFP yun mga tol. Yung medyo matibay-tibay na barko naman. Yung hindi yung tipong isang bombahan lang ng water cannon, titirik na agad sa dagat tapos hahatakin na lang. Kasi kapag yun ang nangyayari mga tol, lalo na kung ang barkong titirik is yung may dala o may karga ng mga resupply natin, hindi na magtatagumpay yung mission nila, di ba? So number 1 yun sa napansin natin mga tol. Hindi umuubra yung ginagamit nilang mga maliliit na bangka para nga naman daw hindi magdulot ng tensyon. Pero hindi, tensyon pa rin ang naidudulot Kasi iba ang pananaw ng China mga tol. Wala silang pakialam kung bangka, kung balsa o malaking barko yan dala-dala natin. Basta ayaw nilang maghahatid tayo ng supply. Tapos ang usapan dahil nga ang nasa isip nila mga tol, yung nakasadsad na BRP doon, na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay illegal dahil sakop daw yun ng kanilang soberanya. So yun din dapat ang maging mindset natin So hindi uubra tong mga ginagawa natin na na less provocative o less
less provocative yung barkong ginagamit natin. Wala, hindi umuubra sa kanila yun mga tol. Kaya talagang dapat baguhin yan ng AFP natin. Nabanggit po ng ating Pangulo that we have to think of new ways of dealing with them, innovative ways, no? That is why we have to really make sure that we study all of these things very carefully so that we come up with the necessary solutions. Hindi tayo maritime expert mga tol. Tayo'y nanonood lang sa mga kaganapan no, sa West Philippine Sea. Ang nakikita kasi natin mga tol, iwas na iwas talaga tayo. Ayaw nating tayo ang pagmumulan ng gulo. Kahit na hinaharang tayo, sinusundon tayo, binubuntutan tayo, hinaharas tayo sa madaling salita mga tol, hindi tayo pumapalag. Diba? Ang sabi nga ng AFP, ang Pilipinas daw ay walang planong gumante. Kahit na paulit-ulit tayong binobomba ng water cannon mga tol, wala tayong planong gumante. Diba? So hindi naman ng pagbabagong gagawin ng AFP tunggali na tayo sa kanila mga tol dahil nga talagang pagmumula ng kaguluhan yan. Pero yung tipong maging matikas man lang sana no mga tol, yung tipong gawin natin yung ginagawa ng ibang bansa na talagang hindi basta-basta nagpapaape mga tol. Kasi hanggat ginaganyan natin yung China, ito palagay ko lang naman hanggat ginagawa natin yung ganyan sa China na parang tayo pa yung nagbibigay sa kanila o nagpapaubaya, patuloy nila tayong aapihin mga tol. Kamakilan lang, sinabi ng Pangulo na wala ng aktibong guerrilla front sa bansa. Nasa 11 na lamang din ang weekend guerrilla fronts. Sa tala ng AFP noong Disyembre ng nakaraang taon, nasa 1,500 na lamang ang mga miyembro ng NPA sa bansa. Target ng AFP na tuluyan ng matapos ang problema sa insurgency upang makapag-focus na rin sila sa territorial defense. Kaugnay nito, patuloy naman ang pagpapalakas ng sandatahang lakas ng kanilang kakayahan na maprotektahan ang ating bansa. Good job. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pag-aayos ng listahan ng mga assets na nais nilang mabili sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Sabi ni Browner, inangkop nila ang kanilang mga nais na assets sa archipelagic concept. Kaya naman ilan sa kanilang mga prioridad na mabili ay ang mga barko, aircraft at maging mga radar. Yun naman talaga dapat ang kailangan natin Dapat noon pa di ba? Diba? Dapat inaangkop nila yung mga pinagbibili nila mga tol dito sa kalagayan ng ating bansa. Kasi tayo mga tol, kalat-kalat na isla, napapalibutan tayo ng tubig. So dapat talaga marami silang mga air asset kasi syempre mahirap naman kung puro land lang. Ang hirap nilang tumawid sa iba't ibang mga lugar. Ang hirap din naman kung puro barko lang, walang air asset kasi mabagal lang barko. Pero isa yan sa mga kailangan natin, barko. Kasi kailangan natin pangalagaan yung mga katubigan na nakapalibot sa ating mga isla, di ba? Kaya nga Philippine Islands kasi mga isla tayo, di ba? So eto, buti na lang talaga ngayon sa kapanahunan natin mga tol, napapansin natin na ginagawa na talaga nila ng paraan. Magaling, magaling. Kaya naman ilan sa kanilang mga prioridad na mabili ay ang mga barko, aircraft at maging mga radar. Dinedevelop din ng AFP ang ilang isla sa West Philippine Sea, partikular ang Pag-asa at Lawak Island. Dapat noon pa, di ba? Dapat talaga noon pa. Pero anyway, noon man yan o ngayon, ang mahalaga, pumasok na rin yan sa mga isipan nila mga tol na i-develop na yung mga isla natin dyan. Dapat nga magdagdag pa di ba? Yan, isa sa mga dapat i-develop mga tol yung Ayungin Dapat magkaroon na rin doon ng ng isla. Kasi tingnan mo yung ginagawa ng ibang mga bansa mga tol. Kahit na sabihin nating disputed water, wala silang pakialam, basta tayo lang sila ng tayo. Wala rin naman tayo nagagawa, di ba? Di ba? Vietnam, tayo ng mga isla nila. China, ganun din, nananakop ng mga isla tapos i-develop nila. May pera din naman ng Pilipinas Di ba? May pera naman ng Pilipinas mga tol Di ba? Nababalitaan nga natin bilyon-bilyon na pinag-uusapan sa Kongreso Iba, ginagamit lang yun bilang travel expense. Biruin mo, travel expense mga tol. Ang sarap, no? Tayo mga pangarap natin mag-travel Sila yung travel nila sagot ng sagot ng kaban ng bayan 'Di ba? Sagot ng pera ng mga mamamayan Well, nasa position sila mga tol. Sila may karapatan kung paano nila gagamitin yan, pero sana naman bigyan nila ng budget. 'Di ba? Etong natin, etong para naman sa bansang Pilipinas mga tol. Tuloy natin. We are making this features more habitable for our troops. Kasi may mga tropa po tayo dyan May mga Marines tayo dyan sa area na yan.
Sabi ng AFP Chief of Staff, sinisimulan na ang construction ng mga military facilities sa ilang okupadong features ng Pilipinas sa rehiyon. Good job. May 9 na features na inuokupa ang Pilipinas sa South China Sea. Bea Bernardo para sa Bayan. Alright mga kapatid, so meron daw tayong inuukupa, no? At dine-develop na yung iba at sinisimulan ng i-develop, no mga tol. Good job yan, no? At maganda yung strategy para sa atin mga tol. Kasi kapag dumami ng dumami yung mga isla natin, wala na rin naman magagawa ang China. Sa tingin ba ninyo pwede nilang atakihin yung mga islang binuo natin? Hindi nila pwedeng atakihin yan. Kasi once inatake nila yan, ibig sabihin nagsisimula na sila ng gulo, nagsisimula na sila ng gera, which is para sa atin mga tol, dahil dun sa mga napanood natin ay hindi pa rin sila handa. Imagine yung mga missile nila, laman tubig. Hindi lilipad yun. Mga pan-display lang yun, mga panakot lang nila yun. Tapos wala, puro tubig. Puro tubig ang laman. Di ba napanood natin yun sa isang balita? Yung mga missile silo nila, filled with water. Not missile fuel or rocket fuel. So paano gagana yung mga yun? So puro pang lang talaga, puro pang forma mga tol. Alam mo yung nakakita ka ng malaking lalaking maton na laki-laki ng muscle, nakakatakot, di ba? Tapos pusong mamon pala, pusong babae pala. Parang ganon mga kapatid, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Share mo na rin ang iyong opinion, ang iyong saloobin mga kapatid. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.